Rumagasa ang tunog ng nabasag na tasa sa makintab na sahig. Ang itim na likido ng kapeng barako ay gumapang na parang isang masamang panaginip sa puting-puting tiles na pinag-ipunan niya sa loob ng maraming taon. Ano ba? Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tanga! Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Napayuko siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdaming biglang pumasan sa kanyang dibdib. Ang sahig na ito, ang bahay na ito ang pamana niya, ang tahanang ipinundar niya para sa kanyang kaisa-isang anak. At ngayon, nakaluhod siya, pinupunasan ng dumi na kagagawa ng babaeng maaaring sumira sa lahat ng ito. Kanina lang, ang lahat ay puno ng peking ng ngiti at matatamis na salita. Nakita niya muli sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak na si Sinag, puno ng pagmamahal at pag-asa. Mamahalina, siya po si Manang Ising, ang bago po nating kasambahay. Ngumiti ang babaeng nasa harapan niya, si Mahalina. Isang ngiting kayang luminlang ng kahit sino. Abot tenga at animoy napakabuti. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Naku, huwag niyo po akong tawaging maam. Mahalina na lang po, sabi nito sa malambing na boses. Welcome po, Manang Ising. Ikinagagalak ko po kayong makasama dito sa bahay. Tumangulang si Liwayway na nagpanggap bilang si Ising. Pinigilan niyang yakapin ang kanyang anak. Pinigilan niyang sabihin kung gaano niya ito kamahal. Sige na, nanak. Baka malate ka pa sa trabaho. Mahina niyang sabi kay Sinag, sabay abot ng briefcase nito. Hinalikan ni Sinag ang noo ng Mahalina. Paalam, mahal. Mag-iingat ka. Ngumiti si Mahalina. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pag-ibig. Isang pag-ibig na alam ni Liwayway na huwad. Hinalikan din ni Mahalina si Sinag sa pisngi bago ito lumabas. Ang sandaling paglabas ni Sinag sa pinto ay parang pagbukas ng isang itim na kurtina. Naglaho ang nangiti sa labi ni Mahalina. Ang matamis na tingin ay napalitan ng nanlilisik na mga mata. O ikaw, simula nito, ang boses ay matigas na ngayon. Ano ang tinutulala mo dyan? Hindi ka bayad para lang tumayo. Simulan mo nang linisin ang bahay. Ayoko ng kahit isang alikabok. Tumango si Liwayway. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Ito ang simula ng kanyang pagpapanggap. Pinagsimulan niya ang paglilinis mula sa sala hanggang sa kusina. Bawat sulok, bawat kagamitan ay pamilyar sa kanya. Ang mga painting na pinili niya, ang mga kasangkapan na pinili niya mismo, lahat ay bumubulong ng kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niyang kalimutan iyon. Isa siyang katulong. Siya si Manang Ising. Habang nagpupunas ng alikabok sa mga bookshelf, napansin niya ang isang larawan ni Sinag at Mahalina. Nakangiti at mukhang masaya. Kung alam lang ng anak niya ang totoo. Kung alam lang nito kung gaano kahalaga ang masilip ang loob, hindi lang ang labas. Kinagabihan, habang inihahanda niya ang hapunan, narinig niya ang sasakyan ni Sinag. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamahirap na bahagi, ang makita ang anak, ngunit hindi ito kayang yakapin bilang ina. Mahalina, mahal, andito na ako. Sigaw ni Sinag mula sa sala. Agad nagbago ang aura ni Mahalina. Naglagay ito ng pekeng ngiti at nagmadaling lumabas ng kusina. Bumalik ka na pala. Mahal, na-miss kita. Mula sa kusina, rinig ni Liwayway ang mga pagtawa at halikan. Isang inggit ang sumundot sa kanyang puso. Hindi inggit sa pag-ibig, kundi inggit na hindi niya kayang ipahayag ang kanyang sariling pagmamahal. Dumating ang oras ng hapunan. Tahimik na nagsisilbi si Liwayway sa mesa. Nakaupo si Mahalina sa tabi ni Sinag, patuloy sa paglalambing. Manang Ising, pahingi pa nga ng tubig, sabi ni Mahalina. Hindi man lang siya tinitingnan.
Inabot ni Liwayway ang baso ng tubig. Paglapit niya, biglang kinuha ni Mahalina ang baso sa kamay niya nang may puwersa, dahilan para tumalsik ang kaunting tubig sa kanyang uniform. Ay, naku, Manang Ising, ang clumsy mo naman, sabi ni Mahalina na may bahid ng pagtawa sa kanyang boses. Para kang hindi sanay maglingkod. Tumingin si Sinag, bahagyang nagulat. Okay ka lang, mahal? Manang Ising, okay lang po ba kayo? Okay lang po, sir. Mahina niyang sagot habang pinupunasan ang kanyang damit. Ngumiti si Mahalina kay Sinag, animoy walang nangyari. Wala yan. Mahal. Siguro pagod lang si Manang Ising. Baka kailangan na niyang magpahinga. Naramdaman ni Liwayway ang matalim na tingin ni Mahalina. Ang banta ay malinaw. Ito ang mensahe. Hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos ng hapunan, nagligpit si Liwayway ng mga pinagkainan. Narinig niya ang boses ni Mahalina na matalim na bumulong kay Sinag. Alam mo, mahal, hindi ko yata masyadong gusto ang bagong katulong mo. Parang may kakaiba sa kanya. Ano ka ba, mahal? Sagot ni Sinag. Matanda na si Manang Ising. Siguro kailangan lang ng panahon para masanay. Narinig ni Liwayway ang pagtawa ni Mahalina. Isang pagtawang puno ng pangungutya. Nang matapos ang lahat ng gawain, nagtungo si Liwayway sa kanyang maliit na silid sa dulo ng bahay. Humiga siya sa simpleng kama. Ang katawan niya ay pagod. Ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Mahalina, ang tingin mo, isa lang akong simpleng katulong, di ba? Bulong niya sa dilim. Hindi mo alam, ang pinaglilingkuran mo ngayon ay ang iyong magiging biyenan. Tandaan mo, isa ka lang katulong dito. Isang maling galaw mo lang, palalayasin kita. Muling umalingaw-ngaw sa isip niya ang banta ni Mahalina. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-ibang sa boses niya. Hindi ito takot. Ito ay purong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Nagising si Sinag na may ngiti sa labi. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana. Ngunit ang mas nagbibigay liwanag sa araw niya ay ang mukha ni Mahalina na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Hinaplos niya ang buhok nito. Napakaganda talaga ni Mahalina. Parang anghel. Paano ba naman siya hindi mai-in love sa isang babaeng tulad nito? Bumangon siya ng tahimik. Ayaw niyang gisingin ang Mahalina. Pagbaba niya sa sala, naabutan niya si Manang Ising na nagpupunas ng mga kagamitan. Isang kirot ang naramdaman niya sa dibdib nang maalala ang nangyari kagabi. Manang Ising, okay lang po ba kayo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Pasensya na po kagabi sa pinagagawa ni Mahalina. Hindi ko po sinasadya na. Ngumiti si Manang Ising. Isang ngiting nagpapagaan ng pakiramdam ni Sinag. Ngunit meron ding bahid ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Ay, Sir Sinag, ayos lang po ako. Parte po ito ng trabaho. Huwag niyo po akong alalahanin. Naramdaman niya ang ginhawa. Talagang mabait si Manang Ising. Nagtataka siya kung bakit parang hindi ito gusto ni Mahalina. Baka nga lang pagod o sadyang hindi pa sanay. Lumabas si Sinag para mag-jogging. Habang tumatakbo, naisip niya ang kanyang ina, si Liwayway. Madalas itong tumawag sa kanya kamakailan, puno ng mga tanong tungkol kay Mahalina. Pagkatapos ng jogging, tinawagan niya ang kanyang ina. Hello, Ma? Anak, kumusta? Kausap ko na naman si Aling Nena. May bago daw kayong kasambahay? Si Manang Ising. Boses ng nanay niya puno ng pag-aalala. Sabi niya, parang hindi ito gusto ni Mahalina. Napailing si Sinag. Kahit anong gawin niya, laging may paraan ang ina niya para malaman ang mga nangyayari. Ma, okay lang po si Manang Ising. At saka, Ma, wag naman po kayong masyadong mapanuri kay Mahalina. Siguro po, first impression lang po yan. Hindi niyo pa po kasi talaga siya kilala. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Anak, ang akin lang naman. Mag-ingat ka. Kilala mo ako. Ayoko lang na may manakit sa'yo.
Ma, Mahalina loves me. At mahal ko rin po siya. Depensa niya. Ito na po ang babaeng pakakasalan ko. Gusto ko po sana na maging masaya kayo para sa akin. Natahimik ang ina niya sa kabilang linya. Kung diyan ka masaya anak, susubukan kong intindihin. Sige na, baka may ginagawa ka pa. Naramdaman niya ang lungkot sa boses ng ina niya. Alam niyang nahihirapan ng ina niya na tanggapin si Mahalina at nasasaktan siya doon. Ngunit para kay Sinag, kailangan niyang ipaglaban ang pag-ibig niya. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa silid. Nagising na si Mahalina at nakaupo sa kama, nagsa-cellphone. Good morning, mahal. Bati niya sabay halik sa noo nito. Anong gusto mong almusal? Kahit ano, mahal. Sagot ni Mahalina. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa phone. Basta masarap. Napansin ni Sinag na parang balisa si Mahalina. May problema ba, mahal? Wala naman, sabi nito. Pilit nan ngumiti. Iniisip ko lang yung kasal natin. Gusto ko the best. Alam mo na para sa atin. Niyakap niya si Mahalina. Oo naman, mahal. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Biglang nag-iba ang mukha ni Mahalina. Parang may pumitik sa mga mata nito. Talaga? Kahit ano. Tumango si Sinag. Oo naman. Gusto ko ng bagong kwintas, mahal. Nakita ko sa magazine, diamond necklace. Bagay na bagay sa wedding gown ko. Sabi ni Mahalina. Ang boses ay naglalambing. Kahit medyo nagulat si Sinag sa biglaang request, hindi niya ito tinanggihan. Mahal niya si Mahalina at gusto niyang makita itong masaya. Sige, mahal. Dadalhin kita mamaya sa jewelry shop. Ngumiti si Mahalina. Isang nangiting punong-puno ng kislap. Talaga? Thank you, mahal. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Lumabas sila ng hapon para bumili ng kwintas. Pinili ni Mahalina ang pinakamahal at pinakamalaking diamante. Para sa aking future Mrs. Dela Cruz, sabi ni Sinag habang isinusuot sa Mahalina ang kwintas. Niyakap siya ni Mahalina ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Sinag. Hindi ako magkakamali sa'yo. Nang makauwi sila, naabutan nila si Manang Ising na nagpupunas ng mga bintana. Ang mga mata ni Manang Ising ay saglit na napako sa kumikinang na kwintas sa leeg ni Mahalina. Manang Ising, di ba ang ganda? Sabi ni Mahalina. Itinataas ang kanyang leeg para ipagmalaki ang bagong kwintas. Tumango lang si Manang Ising, hindi nagsalita. Halika na, mahal. Gutom na ako, sabi ni Mahalina. Sabay hila kay Sinag papalayo. Iyan ang trabaho niya. Hayaan mo siya. Kinagabihan, habang nasa opisina si Sinag, narinig niya ang boses ni Mahalina mula sa kanyang kwarto. Nakabukas ang pinto kaya rinig niya ang pag-uusap nito sa telepono. Girl, imagine. Diamond necklace. Pinilit ko lang si Sinag. Ang tanga talaga. Sabi niya, para sa aking future Mrs. Dela Cruz. Ha 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 ha. Ang swerte ko talaga. Malapit na matupad ang pangarap ko. Natigilan si Sinag. Bagaman hindi niya narinig ang buong usapan, ang huling bahagi ay nagpabalisa sa kanya. Pangarap ko? Ano ang ibig sabihin ni Mahalina? Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Mabigat ang pakiramdam ni Liwayway nang sumapit ang umaga. Ang mga salita ni Mahalina kagabi, tanga, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit mas matindi ang kirot na dulot ng tinig ng sariling anak na nagtatanggol sa kasintahan nito. Paano siya magtitiwala kay Mahalina kung ganito ang pinapakita nitong ugali? Habang naglilinis siya ng mga gamit sa sala, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang silya. Nakasabit doon ang isang baret, isang lumang clip ng buhok na yari sa perlas. Napangiti si Liwayway. Ito ang baret ng kanyang ina. Simpleng bagay lamang, ngunit puno ng alaala. Ito ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Madalas niya itong suotin noong dalagita pa siya. At minsan ay isinusuot din niya kay Sinag
Noong bata pa ito, bilang pampaswerte, itinago niya ito ng maigi. Ayaw niyang mawala ang tanging koneksyon niya sa nakaraan. Paano ito napunta rito? Marahil ay nalaglag habang naglilinis si Aling Nena. Maingat niyang kinuha ang baret. Hinaplos ang bawat perlas. Napakatahimik ng bahay. Si Sinag ay nasa opisina at si Mahalina ay nasa kwarto pa. Naisip niyang ibalik ito sa kwarto niya at itago ng mas maayos. Ano yan, Manang Ising? Nagulat si Liwayway. Biglang sumulpot si Mahalina mula sa likod niya. Nakatayo roon na may matatalim na tingin. Itinago ni Liwayway ang baret sa kanyang likod. Wala po, Ma'am Mahalina. Isang lumang baret lang po. Lumapit si Mahalina, puno ng pagdududa. Lumang baret? May itinatago ka ba dyan? Wala po, Ma'am. Sagot ni Liwayway. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Biglang inagaw ni Mahalina ang baret mula sa kamay ni Liwayway. Tinitigan niya ito, puno ng pagkamuhi. Ano ba ito? Napakapangit, sabi ni Mahalina, nandidiri. Akala ko naman kung ano ng ginto. Mukha lang basurahin. Naramdaman ni Liwayway ang paninigas ng kanyang lalamunan. Ma'am, huwag po. Kay collection po yan. Ngunit hindi nakinig si Mahalina. Naglakad ito patungo sa basurahan na nasa tabi ng mesa. Basura lang yan. Bakit mo pa pinupulot? Sabi ni Mahalina, sabay hagis ng baret sa basurahan. Narinig ni Liwayway ang mahinang tunog ng basag na perlas. Hindi na niya kinaya. Ma'am Mahalina, bakit niyo po ginawa iyon? Lumabas ang kanyang tunay na boses, puno ng sakit at hinanakit. Ngunit agad niya itong binawi. Kailangan ko po yan, ma'am. Tumalikod si Mahalina. Umirap. Bakit gagamitin mo sa kasal ni Sinag? Hindi bagay sa'yo, Manang Ising. At sa kasal ni Sinag, kailangan lahat ay maganda. Hindi ang mga lumang gamit na, yan na pinagpalaos mo lang. Napakasakit ng bawat salita. Hindi niya na makaya. Niyuko niya ang kanyang ulo. Pilit na pinipigilan ng luha. Ngunit hindi niya kinaya. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. Hoy, Manang Ising, umiiyak ka ba? Tanong ni Mahalina, tumatawa ng sarkastiko. Sa susunod, matuto kang rumespeto. Kung ayaw mong iiyak ka lang dyan. Pagkatapos ay umalis si Mahalina, iniiwan si Liwayway na nakatayo, nag-iisa, sa gitna ng sala. Unti-unti siyang lumuhod, kinuha ang basurahan, at maingat na pinulot ang basag na baret. Hinaplos niya ang bawat piraso, ang luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Ito ang giyera, at mukhang talo siya. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng hapagkainan, naramdaman ni Liwayway ang isang tapik sa balikat. Si Aling Nena. Manang Ising, nakita ko po ang nangyari kanina. Bulong ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi po tama iyon. Ang babait niyo po. Pero ganun na lang ang trato niya sa inyo. Napatingin si Liwayway kay Aling Nena. Nakita niya sa mga mata nito ang awa at higit sa lahat, ang galit. Huwag po kayong mag-alala, Manang Ising. Darating din po ang araw na malalaman ni Sir Sinag ang totoo. Sabi ni Aling Nena. Paano, Nena? Paano malalaman? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay mahina at basag. Ayoko namang makita akong umiiyak ng anak ko. Naramdaman ni Liwayway ang kirot sa kanyang puso. Ito ang pinakamahirap na hamon sa kanyang pagiging ina. Ang protektahan ang kanyang anak nang hindi nito nalalaman at sa proseso ay masaktan siya. Napansin ni Aling Nena ang cellphone ni Sinag na naiwan sa mesa. Kinuha niya ito at itinuro ang video recording app. Manang Ising, hindi po tama ito, Manang. Kailangan malaman ni Sir Sinag ang totoo. Kung hindi niya makita, hindi niya po paniniwalaan, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Tinitigan ni Liwayway ang cellphone. Ang ideyang ito ay nagpatindig ng balahibo sa kanya. Ngunit kung ito ang tanging paraan, tulungan mo ako, Nena.
Tulungan mo akong iligtas ang anak ko. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng panibagong lakas. Hindi ko hahayaang masira ang buhay niya ng babaeng yan. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Liwayway ng gabing iyon. Hindi na siya umiyak, kundi nag-isip. Ang paghihirap niya bilang manang ising ay hindi magiging walang kabuluhan. Kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Liwayway. Naglinis siya, tulad ng dati. Ngunit ngayon, may iba na sa bawat kilos niya. Bawat pagpupunas, bawat paglilipat ng gamit ay may layunin. Pagdating ni Aling Nena, bumulong si Liwayway. "Nena, nasaan ang cellphone ni Sir Sinag?" Itinuro ni Aling Nena ang telepono na nakasaksak sa charging port sa kusina. "Ito po, manang ising. Nagmamadali po si Sir Sinag kanina, kaya naiwan niya." Maingat na kinuha ni Liwayway ang cellphone. Pinalitan niya ang password ginawang birthday ni Sinag. Isang password na tiyak na hindi mahuhulaan ni Mahalina. Pagkatapos ay tinuruan niya si Aling Nena kung paano gamitin ang video recorder. "Kapag may ginawa siyang masama, Nena, i-record mo. Huwag kang magpahalata," bilin ni Liwayway. Tumango si Aling Nena, ang mukha ay seryoso. "Opo, manang ising, para po kay Sir Sinag." Pumunta si Liwayway sa sala at naglinis. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mahalina. Nagising na ito. "Manang ising, pakihanda ang almusal ko," sigaw ni Mahalina. "At gatas lang, walang kape. Nakaka-bloat ang kape." Sumunod si Liwayway sa kusina, kung saan naabutan niya si Aling Nena na naglalagay ng cellphone sa ilalim ng isang pile ng mga tuwalya sa lababo. Hindi ito halata at kitang-kita ang buong kusina mula roon. Nang ilapag ni Liwayway ang almusal sa mesa, umirap si Mahalina. "Ang tagal mo naman, manang ising. Nagpapabagal-bagal ka ba?" Nagpatuloy lang si Liwayway sa kanyang ginagawa. Maya-maya, biglang sumigaw si Mahalina. "Ano ito? Ang alat ng itlog. Hindi ka ba marunong magluto?" Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa isip niya, naroon si Aling Nena, nakatago ang cellphone. "Pasensya na po, ma'am." Mahina niyang sagot. "Pasensya?" Singal ni Mahalina. "Hindi ka nabubuhay sa pasensya lang. Siguraduhin mong sa susunod. Tama na ang luto mo, kundi ipapakain ko sa iyo ang lahat ng ito." Rinig ni Liwayway ang tunog ng kamera na nagre-record. Alam niyang ginagawa ni Aling Nena ang trabaho nito. Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Mahalina at Sinag para sa isang dinner date, nagmamadaling kinuha ni Aling Nena ang cellphone at ipinakita kay Liwayway ang video. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang pinapanood ang sarili niya na pinapagalitan ni Mahalina. Ang sakit ay nagbalik, ngunit ngayon, meron itong layunin. "Iyan po, manang ising. Meron na po tayong ebidensya," sabi ni Aling Nena. "Mabuti," sagot ni Liwayway. Ang boses ay matatag. "Kailangan pa natin ng mas marami, Nena. Kailangan nating ipakita kay Sinag kung gaano kasama ang babaeng yan." Sa sumunod na mga araw, naging mas matindi ang pagpapahirap ni Mahalina. Hindi lamang kay Liwayway, kundi pati na rin kay Aling Nena. "Aling Nena, pakilinis ang sasakyan ko. Kailangan kinang na kinang yan. Kung hindi, ikaw ang hindi kakain ng hapunan." Nakita ni Liwayway si Aling Nena na pilit nang ngumingiti at tumatango. Ngunit sa mata nito, nakita niya ang pagod at galit. Minsan, nagulat si Mahalina nang makita si Aling Nena na nakatingin sa kanya ng matagal. "Bakit ka nakatingin, Aling Nena? May dumi ba sa mukha ko?" Tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Ay, wala po, ma'am. Nagagandahan lang po ako sa inyo," sagot ni Aling Nena. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngangiti. Ngunit hindi kumbinsido si Mahalina. Nagsimula siyang magmasid ng mas matindi sa dalawang kasambahay. "Manang ising, Aling Nena," tawag ni Mahalina isang hapon.
May pakiramdam akong may tinatago kayo. May binubulong-bulungan kayo dyan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Nagkatinginan si Liwayway at Aling Nena. Pilit silang ngumiti. Wala po, ma'am. Nag-uusap lang po kami tungkol sa mga gagawin namin para bukas, sagot ni Liwayway. Ngunit ang mga mata ni Mahalina ay nanlilisik. Halatang hindi ito naniniwala. Tandaan nyo, ayoko ng mga sekretong bubulong-bulungan sa bahay na ito, sabi ni Mahalina. Puno ng banta. Ako ang magiging reyna dito at lahat ng mangyayari, kailangan kong malaman. Pagkatapos ay umalis si Mahalina. Iniwan ang dalawang kasambahay na nakatayo, magkasama. Ano po sa tingin niyo man ng Ising? Hinala na po niya tayo. Bulong ni Aling Nena. Hayaan mo siya. Kailangan lang nating maging mas maingat. Sagot ni Liwayway. Malapit na, Nena. Malapit na nating ilabas ang katotohanan. Hindi mapakali si Mahalina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pagdududa kinaman ng Ising at Aling Nena. Pakiramdam niya ay mayroon silang ginagawang iba, mayroon silang itinatago. Ang kanilang mga titig ay tila nakakaloko at ang kanilang mga bulungan ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkabahala. Bakit ba parang ang lalakas ng loob ng mga kasambahay ngayon? Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin. Akala mo naman kung sinong importante. Ang kanyang nakaraan ay laging bumubulong sa kanya. Ang hirap, ang pagod, ang gutom. Hindi na niya hahayaang maranasan pa yon. Narinig niya ang tawanan ni naman ng Ising at Aling Nena mula sa kusina. Sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Ano ba ang nakakatawa? Sigaw niya. Agad na nagtungo sa kusina. Natigilan sina Liwayway at Aling Nena. Wala po, Ma'am Mahalina, sabi ni Aling Nena. Pilit nang ngumiti. Nagbibiruan lang po. Ngunit hindi naniniwala si Mahalina. Nakita niya ang isang kakaibang kinang sa mga mata ni Manang Ising. Isang kinang na hindi niya maintindihan. Isang kinang na nagpaparamdam sa kanya ng banta. Magtrabaho na kayo, sigaw ni Mahalina. Ayoko ng puro daldal dito. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ngunit ang pagdududa ay patuloy na gumagapang sa kanyang isip. Kailangan kong gawin ito, bulong niya. Kailangan kong alisin ang mga tsismosa na yan bago pa nila sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumingin siya sa kanyang dresser. Naroon ang bagong diamond necklace na bigay ni Sinag. Kumikinang ito. Sumasalamin sa kanyang ambisyon. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Habang abala si naman ng Ising at Aling Nena sa paglilinis ng sala at bakuran, dahan-dahang pumasok si Mahalina sa kwarto ng mga kasambahay. Malinis ito. Ngunit simple. Lumakad siya patungo sa kama ni Manang Ising. Dahan-dahan niyang inangat ang unan at inilagay ang diamond necklace doon. Hindi ito halata sa unang tingin, ngunit madali itong makikita kung lulutangin ang unan. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ngayon, sino ang magiging magnanakaw? Pagkalipas ng ilang oras, habang naghahanda sila para sa hapunan, nagmamadaling lumabas si Mahalina mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Sinag! Sinag! Sigaw niya, tumatakbo patungo kay Sinag, nakakarating lang mula sa trabaho. Nawawala ang kwintas ko, ang diamond necklace ko. Namutla si Sinag. Ano? Paano nangyari iyon? Mahal? Nagkunwari si Mahalina na umiiyak. Hindi ko alam, mahal. Kagabi, nandyan pa yan. Siguro may kumuha. Ang tingin ni Mahalina ay agad na napunta kay Manang Ising na nasa kusina, tahimik na naghahanda ng pagkain. Si Manang Ising, mahal, siya lang ang madalas pumasok sa kwarto ko para maglinis, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng akusasyon. Nagulat si Sinag. Mahalina, hindi siguro. Mabait si Manang Ising. Mabait? Mahal, ang isang magnanakaw. Hindi mo malalaman ang pagkatao sa mukha lang.
Ilan beses ko na sinabi sa'yo na may kakaiba sa kanya, pero hindi ka nakikinig. Sabi ni Mahalina, puno ng drama. Kailangan nating hanapin ang kwintas ko, mahal. Mahalaga iyon sa akin. Bumalik ang kirot sa puso ni Sinag. Ang gabi kung kailan siya nagduda kay Mahalina ay nagbalik sa kanyang isipan. Okay, Mahalina, kalma ka lang, sabi ni Sinag. Pilit na pinapakalma ang Mahalina. Hahanapin natin yan. Naglakad si Sinag patungo kay Manang Ising. Manang Ising, may nakita po ba kayong kwintas sa kwarto ni Mahalina? Umiling si Liwayway. Wala po, Sir Sinag. Kita mo, mahal. Nagde-deny pa siya. Sigaw ni Mahalina. Kailangan nating hanapin sa kwarto niya. Nag-aalangan si Sinag. Mahalina, hindi yata tama na. Ano? Sigaw ni Mahalina, na puno ng galit. Hindi ka ba magtitiwala sa akin? Kung hindi mo hahanapin, ako mismo ang hahanap. Baka pati ang mga gamit ko, nakawin na. Wala nang nagawa si Sinag, kundi sundin ang Mahalina. Naglakad sila patungo sa silid ng mga kasambahay kung saan nakatayo na si Aling Nena, ang muka ay puno ng takot. Sir Sinag, Mama Halina, wala po kaming ginawang masama, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig, ngunit hindi nakinig si Mahalina. Agad siyang nagtungo sa kama ni Manang Ising. Ang mga mata ay puno ng paghahanap. Tingnan natin kung saan mo itinago. Magnanakaw ka, sabi ni Mahalina, sabay buhat ng unan. Kuminang ang diamante sa ilalim ng ilaw. Naroon ang kwintas. Napatingin si Mahalina kay Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting hindi nakita ni Sinag dati. Sinabi ko na sa'yo, Sinag. Magnanakaw ang katulong na yan. Sigaw ni Mahalina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na may kakaiba sa kanya? Nanlamig ang buong katawan ni Sinag nang makita ang kumikinang na kwintas sa ilalim ng unan ni Manang Ising. Pakiramdam niya ay may biglang bumagsak sa kanyang ulo. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari iyon? Ang isang taong kasing bait ni Manang Ising ay kayang magnakaw? Manang Ising, tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Bakit po? Nakatayo si Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi siya nagsalita. Hindi niya pwedeng ipaliwanag. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Kita mo, Sinag? Wala siyang masabi. Sigaw ni Mahalina, puno ng pagtatagumpay. Kailangan na nating itong ipablotter. Kung hindi, baka pati ang iba pa nating gamit ay mawala. Teka lang, Mahalina. Pigil ni Sinag. Hindi pa natin alam ang buong istorya. Manang Ising, magsalita po kayo. Bakit po nandoon ang kwintas? Ngunit nanatiling tahimik si Liwayway. Ang kanyang pagiging Manang Ising ay nagtatago sa likod ng kanyang pagkaina. Ang pinili niya ay manahimik para sa kapakanan ng kanyang plano. Anong bakit pa, Sinag? Nasa kanya na ang ebidensya. Sabi ni Mahalina, hindi pa rin humuhupa ang galit. Kailangan nating alisin ang magnanakaw na yan dito sa bahay. Kung hindi, ako ang aalis. Naglakad si Mahalina palapit kay Sinag, hinawakan ang kanyang braso at nagkunwari na umiiyak. Ayoko ng ganito, mahal. Natatakot ako. Paano na lang kung nakawin niya ang mga regalo mo sa akin? Napakasakit para kay Sinag. Sa isang banda, ang mahal niya, si Mahalina, ay puno ng takot at galit. Sa kabilang banda, si Manang Ising, na sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nagsasalita. Mahalina, kalma ka lang, sabi ni Sinag. Hindi naman siguro magnanakaw si Manang Ising. Hindi magnanakaw? Sinag, may ebidensya na. Singhal ni Mahalina. Paano mo pa rin siya pinagtatakpan? Mas pinaniniwalaan mo pa ang kasambahay mo kaysa sa akin? Ang magiging asawa mo? Tumahimik si Sinag. Ang mga salita ni Mahalina ay tumagos sa kanyang puso. Totoo, mahal niya si Mahalina.
Ito ang babaeng pinili niya. Muling napatingin si Sinag kay Manang Ising. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na lungkot, halos katulad ng sa kanyang ina. Isang sandali, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa matandang kasambahay, ngunit agad din yung nawala. Ang kwintas, ang ebidensya. Manang Ising, pasensya na po, mahina niyang sabi. Pero kailangan nating ipaalam ito sa pulis. Hindi po ito maaaring palampasin. Mas lalong nanigas si Liwayway. Pulis? Hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon. Hindi, Sinag. Huwag. Biglang sabi ni Mahalina na nagulat kay Sinag. Huwag na nating idamay ang pulis. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang na umalis siya dito sa bahay. Ngayon na. Nagtaka si Sinag sa biglaang pagbabago ng desisyon ni Mahalina. Ngunit marahil ay tama ito. Hindi na niya gustong pahabain pa ang gulo. Sige Mahalina, kung yan ang gusto mo, sabi ni Sinag. Hinarap niya si Manang Ising. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinayang at kirot. Ang mga salita ay mahirap bigkasin. Manang Ising, pasensya na po, pero kailangan niyo na pong umalis, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan niyo na pong lisanin ang bahay na ito. Ngayon din. Naramdaman ni Liwayway ang pagkabigla ni Aling Nena sa tabi niya. Ngunit siya, si Liwayway ay nanatiling tahimik. Ngayon na, dumating na ang araw na pinangangambahan niya. Ang anak niya mismo ang nagpapalaya sa kanya. Tumalikod si Liwayway, ang kanyang puso ay dinudurog. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Sinag, pumili ka, sigaw ni Mahalina. Ako, o ang katulong na yan. Hindi tayo pwedeng magpakasal kung mas pinagkakatiwalaan mo pa ang isang kasambahay na magnanakaw. Nakatayo si Sinag sa gitna ng sala, nahati ang puso. Mahalina, Manang Ising. Ang isang panig ay pag-ibig, ang isa ay kawalan ng hustisya. Pero ang ebidensya ay nasa ilalim ng unan. Mahalina, huwag kang mag-alala, sabi ni Sinag. Sa wakas ay nakapagdesisyon. Hindi ko siya ipagtatanggol. Maniniwala ako sa'yo. Mabigat ang bawat hakbang ni Liwayway patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat dingding, bawat piraso ng muebles ay tila bumubulong ng kanyang kabiguan. Ito ang bahay na pinagmulan ng lahat ng kanyang pangarap para kay Sinag at ngayon, ito rin ang saksing nagpapalayas sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at maingat na inilagay ang ilang damit. Ang basag na baret ng kanyang ina ay hawak niya sa palad. Niyakap niya ito, ang lamig ng perlas ay tila nagpapahinahon sa kanya. Ang kirot sa puso niya ay hindi maipaliwanag. Ang sarili niyang anak ang nagpapalaya sa kanya dahil sa isang kasinungalingan. Manang Ising, narinig niya ang boses ni Aling Nena. Pumasok ito sa kwarto. Ang mga mata ay puno ng awa at galit. Manang Ising, hindi po ako makapaniwala sa ginawa ni Sir Sinag. Bulong ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Hindi po dapat kayo ang umalis. Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting pilit. Ayos lang, Nena. Darating din ang araw na malalaman niya ang totoo. Pero po, nag-aalala si Aling Nena. Paano na po ang mga ebidensya? Hindi pa po natin naipakita sa kanya. Nasa sayo na yon, Nena. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay puno ng determinasyon. Mag-ingat ka at huwag kang magpahalata. Inabot ni Liwayway kay Aling Nena ang cellphone ni Sinag na pinag-recordan nila. Ikaw na ang mag-ingat dito, Nena. Ito ang pag-asa natin. Niyakap ni Aling Nena si Liwayway ng mahigpit. Opo, Manang Ising. Gagawin ko po ang lahat. Pagkatapos, lumabas si Liwayway mula sa silid. Nasa sala si Sinag at Mahalina. Si Mahalina ay nakangiti, isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Si Sinag naman ay nakayuko,
Ang kanyang muka ay puno ng paghihinayang. Manang, sana maging masaya ka, anak. Narinig ni Sinag ang bulong ni Manang Ising, isang bulong na tila hangin lamang. Ngunit may iba, sa boses nito, isang init na dumampi sa kanyang puso. Tumayo siya at nakita ang likod ni Manang Ising na papalabas ng pinto. "Ingat po kayo, Manang Ising," sabi ni Sinag, ngunit hindi na narinig ni Liwayway. Ngunit bago pa makalabas si Liwayway, biglang inabutan siya ni Aling Nena na nagtatago sa likod ng pinto ng isang maliit na USB drive. "Narito po ang lahat, ma'am. Ang lahat-lahat." Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta sa pinto. Tinitigan ni Liwayway ang USB drive at naintindihan niya ang ibig sabihin ni Aling Nena. Mayroon pa siyang pag-asa. Lumabas si Liwayway sa bahay kasama ang kanyang maliit na bag. Ang langit ay madilim na at nagsimulang umambon. Unti-unti, lumakas ang ulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumutugma sa bawat patak ng luha sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa bahay. Ang bahay niya, ang tahanan na pinag-alayan niya ng lahat. At ngayon, ipinagtapon siya nito. Nakita niya ang anino ni Mahalina sa bintana. Nakangiti. Isang ngiting puno ng panalo. "Paalam, Sinag." Bulong niya. Ang kanyang boses ay halo na sa tunog ng ulan. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo." Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang malamig na simoy ng hangin ay bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ang kanyang plano ay tila nabigo. Ang kanyang anak ay bulag sa katotohanan. Naglakad siya palayo sa bahay. Ang bawat hakbang ay puno ng sakit at kabiguan. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas at ang kanyang mga luha ay naghalo na sa tubig. "Hindi," bulong niya habang patuloy sa paglakad. "Hindi ako susuko para kay Sinag, para sa pamilya ko." 2 linggo na ang nakalipas. Mula nang umalis si Manang Ising, ang bahay ay naging tahimik. Ngunit para kay Sinag, hindi ito kapayapaan. Ito ay isang nakakabinging katahimikan. Sa bawat sulok ng bahay, tila nakikita pa rin niya ang anino ni Manang Ising na tahimik na naglilinis. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Isang hapon, habang naghahanap ng libro sa library, napansin ni Sinag ang isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng sofa. Ito ay ang basag na baret. Ang baret na nakita niyang hawak ni Manang Ising bago ito umalis. Pinulot niya ito at tinitigan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaiba sa baret na iyon. Hindi ito mukhang mura. Sa katunayan, ang mga perlas ay mukhang tunay. Bakit sinabi ni Mahalina na basura lang ito? "Anong hawak mo, mahal?" Nagulat si Sinag. Si Mahalina. Lumapit ito at sumilip sa hawak niya. Yan ba?" sabi ni Mahalina. Umirap. "Basura lang yan, mahal. Pinulot lang ni Manang Ising." Sabi niya, sentimental daw. "Pero mukhang mamahalin ito," sabi ni Sinag. Nagtaas ng kilay si Mahalina. "Mamahalin? Mahal? Ganyan talaga ang mga matatanda. Kahit anong luma, iniisip nilang mahalaga. Huwag mo nang pansinin yan." Itinapon ni Mahalina ang baret sa basurahan. Hindi na nakapagsalita si Sinag. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Mahalina sa paghahanda sa kasal. Ang kanyang dating mahinhin at malambing na pag-uugali ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pagiging masungit, demanding at mayabang. "Sinag, hindi maganda ang kulay ng tablecloth na ito," sigaw ni Mahalina habang kinakausap ang wedding planner sa telepono. "Palitan mo. Gusto ko kulay ginto. Lahat dapat ay ginto." Napailing si Sinag. Nasaan na ang Mahalina na simple at kontento sa mga maliliit na bagay? Isang gabi, habang nag-iisip si Sinag sa balcony, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Hello? Sir Sinag?" Isang pamilyar na boses.
Si Aling Nena, ngunit ang boses nito ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Aling Nena, ikaw pala. Bakit ka tumawag? Sir Sinag, may kailangan po kayong malaman. Bulong ni Aling Nena. Napakahalaga po nito. Kailangan po nating magkita. Ngayon na. Napakunot ang noo ni Sinag. Anong nangyari, Aling Nena? May kinalaman ba ito kay Manang Ising? Opo, Sir Sinag. May kinalaman po ito sa lahat ng nangyari. Sa katotohanan, sabi ni Aling Nena. Kailangan niyo pong makita ang totoong Mahalina. Isang kaba ang naramdaman ni Sinag sa kanyang dibdib. Ang pagdududa na dati ay maliit lamang ay biglang lumaki. Ang mga tingin ni Manang Ising, ang basag na baret, ang biglaang pagbabago ni Mahalina. Sige, Aling Nena, saan tayo magkikita? Tanong ni Sinag. Sa coffee break, sir. Sa may kanto po. Huwag po kayong magpapahuli. Bilin ni Aling Nena. Nagmadaling bumaba si Sinag. Nakita niya si Mahalina na abala sa pagpili ng singsing sa isang magazine. Mahal, aalis lang ako saglit, sabi ni Sinag. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Umirap si Mahalina. Kailangan pa ba yan, Sinag? Malapit na ang kasal natin. Sana, ako ang priority mo. Sandali lang ako, Mahalina, sabi ni Sinag at nagmadaling lumabas ng bahay. Habang nagmamaneho, bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Bakit kaya balisa si Aling Nena? Ano ang katotohanan na sinasabi niya? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Pagdating niya sa coffee break, nakita niya si Aling Nena na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa tabi niya ay may isang maliit na bag. Aling Nena, tawag ni Sinag. Nagulat si Aling Nena at agad na itinago ang bag. Sir Sinag, salamat po at nakapunta kayo, sabi ni Aling Nena. May gusto po akong ipakita sa inyo. Dahan-dahan, inilabas ni Aling Nena ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang video app at inilapag sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sir Sinag, patawarin niyo po ako. Pero kailangan niyong makita ang totoong Mahalina. Pindot ni Aling Nena ang play. Ang screen ay nagsimulang magpakita ng isang video. Ang unang eksena ay si Mahalina, nakangiti, at ang kanyang boses ay malambing. Ngunit pagkatapos, nagbago ang lahat. Ang boses ni Mahalina ay naging matinis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sa harapan niya ay si Manang Ising, nakayuko, pinupunasan ng sahig. Nakapako ang mga mata ni Sinag sa screen ng cellphone ni Aling Nena. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa bawat segundong lumilipas. Ang boses ni Mahalina, ang boses na minsan ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, ngayon ay nagpapalamig sa kanyang buong katawan. Tanga, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Basura lang yan. Bakit mo pa pinupulot? Magnanakaw ang katulong na yan. Bawat salita, bawat sigaw, bawat tingin ng puot mula kay Mahalina ay tumatagos sa puso ni Sinag. Nakita niya ang Mahalina na hindi niya kilala. Ang Mahalina na pinagtanggol niya. Ang Mahalina na ipinaglaban niya laban sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luha ay nagbabadyang umagos sa kanyang mga mata. Ito ang Mahalina na kasama niya sa bahay. Ang Mahalina na pinapakain niya, na binibigyan niya ng mamahaling kwintas. Nagpatuloy ang video. Nakita ni Sinag ang eksena kung saan inihagis ni Mahalina ang basag na baret sa basurahan. Ang parehong baret na hawak niya kanina. Ang parehong baret na iniisip niya na basura. Ngunit ang sakit sa mukha ni Manang Ising, ang luha sa kanyang mga mata. Ito ay totoo. Pagkatapos, ang susunod na eksena ay nagpatindig ng balahibo ni Sinag. Nakita niya si Mahalina, dahan-dahang inilalagay ang diamond necklace sa ilalim ng unan ni Manang Ising.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagtatagumpay. Ang nakakalokong ngiti, ang kanyang pekeng pag-iyak. Naalala ni Sinag ang araw na yon, ang kanyang pagdududa, ang kanyang desisyon, ang kanyang pagpapalayas kay Manang Ising. Hindi, bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay basag. Hindi ito totoo. Ngunit naroon ang ebidensya. Malinaw na malinaw. Hindi ito pwedeng ipagkaila. Pinausin ni Aling Nena ang video. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sir Sinag, patawarin niyo po ako, sabi ni Aling Nena. Ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Hindi ko po gustong gawin ito, pero kailangan niyo pong malaman ang totoo. Ginawa po ito ni Ma'am Mahalina. Tumayo si Sinag. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang mundo niya ay gumuho. Ang babaeng mahal niya ay isang manloloko, isang sinungaling, isang demonyo. Ang mga salita ni Mama, ang mga salita ni Manang Ising, totoo pala lahat, bulong ni Sinag. Sir Sinag, sabi ni Aling Nena, ang hirap po ng pinagdaanan ni Manang Ising, pero ang lahat po ng ginawa niya, para po sa inyo. Niyukom ni Sinag ang kanyang mga kamao. Ang galit ay nag-apoy sa kanyang dibdib, galit sa sarili, galit kay Mahalina, galit sa pagiging bulag niya. Salamat Aling Nena, salamat sa lahat, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng determinasyon. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi na niya kailangang mag-isip pa. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Mahalina. Tumayo si Sinag at nagmadaling lumabas ng coffee shop. Nagmamaneho siya pabalik sa bahay. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe. Ang nangiti ni Mahalina, ang luha ni Manang Ising, ang basag na baret. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Mahalina na nakaupo sa sala, nagbabasa ng magazine tungkol sa kasal. Ang musika ay malakas. Dahan-dahan, pumasok si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita ni Mahalina si Sinag. Oh, mahal, ang bilis mo naman. May nakita akong magandang design na ng cake. Tingnan mo to. Hindi na nagsalita si Sinag. Lumapit siya sa stereo at pinatay ang musika. Ang katahimikan ay bumalot sa buong sala. Nagulat si Mahalina. Bakit? Mahal? May problema ba? Hindi umimik si Sinag. Tinitigan niya si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, sakit, at pagkabigo. Isang tingin na hindi pa nakita ni Mahalina. Kinabahan si Mahalina. Ang tingin ni Sinag ay kakaiba. Puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ka ganyan makatingin, mahal? Tanong ni Mahalina. Pilit na pinapanatili ang kanyang nangiti. May problema ba? Hindi umimik si Sinag. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at ikinabit ito sa TV. Lumabas ang screen ng cellphone sa malaking TV. Ano ang ginagawa mo, mahal? Tanong ni Mahalina. Nagsisimula ng kabahan, ngunit hindi sumagot si Sinag. Binuksan niya ang gallery at pinili ang video na ibinigay ni Aling Nena. Pindot niya ang play. Nagulat si Mahalina nang makita ang sarili niya sa screen ng TV. Nagagalit kay Manang Ising. Ang kanyang boses, ang kanyang mukha, ang kanyang mga salita. Lahat ay naroon. Namutla si Mahalina. Ano ito, mahal? Photoshopped ba yan? Hindi umimik si Sinag. Hinayaan lang niya na tumakbo ang video. Nakita ni Mahalina ang kanyang sarili na inihahagis ang baret. Nakita niya ang kanyang sarili na inilalagay ang kwintas sa ilalim ng una ni Manang Ising. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap ay nasa harap na niya. Nahulog ang magazine mula sa kamay ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala na siyang masabi. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ngayon, Mahalina, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit.
May sasabihin ka pa ba? Umiling si Mahalina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ilang beses kitang pinagtanggol, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay tumataas. Ilang beses kong hindi pinaniwalaan ang mama ko dahil sa'yo. At ito ang totoo mong pagkatao? Sinag, mahal, patawarin mo ako, sabi ni Mahalina, lumuhod sa harapan ni Sinag. Napilitan lang ako, mahal. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na mawala ka sa akin. Umirap si Sinag. Natatakot na mawala ako sa'yo? O natatakot na mawala ang pera ko? Ang posisyon ko? Ang mga mamahaling regalo na ibinibigay ko sa'yo? Hindi umimik si Mahalina. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon wala nang kapani-paniwala sa mga yon. Sa tingin mo, hindi ko alam ang lahat ng ginawa mo? Sabi ni Sinag, umiling. Hindi ko lang alam na kaya mong gawin ang lahat ng yan sa isang taong walang kalaban-laban. Biglang tumayo si Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At ano ngayon, Sinag? Ano ang ipagmamalaki mo? Ang babaeng iniligtas mo? Ang babaeng pinaglaban mo? Isang hamak na katulong? Isang mahirap na walang alam? Napakasakit ng mga salita ni Mahalina. Nagpatindig ito ng balahibo ni Sinag. Alam mo ba, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang babaeng walang awa mong tinapakan, ang babaeng pinalayas ko, ay ang nanay ko. Nanlamig ang buong katawan ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ano? Oo, Mahalina, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malakas. Si Manang Ising. Siya ang mama ko. Si Liwayway. Nagsimulang manginig si Mahalina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay biglang nawala. Ang kanyang laro ay tapos na. Hindi. Hindi ito totoo. Bulong ni Mahalina. Sinungaling ka. Ngunit bago pa makapagsalita si Sinag, bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Liwayway. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagkabigo. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng sala at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mahalina. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Isang tinging puno ng pagpapatawad, ngunit puno rin ng sakit. Naglakad si Liwayway patungo kay Mahalina. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Nakatayo si Mahalina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ma'am Liwayway? Bulong ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig. Kayo po pala, si Manang Ising. Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan lang niya si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ma'am, patawarin niyo po ako, sabi ni Mahalina. Lumuhod sa harapan ni Liwayway. Hindi ko po alam. Sorry po. Ngunit ang mga salita ni Mahalina ay walang kabuluhan na ngayon. Ang kanyang pagpapanggap ay tapos na. Umalis ka na, Mahalina, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ka karapat-dapat sa mama ko. Hindi ka karapat-dapat sa kahit sino. Tumayo si Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Fine! Kung yan ang gusto nyo. Hindi ko rin kayo kailangan. Hindi ko kailangan ang pekeng pamilya nyo. Pagkatapos ay naglakad si Mahalina palabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Puno ng puot at galit. Naglaho siya sa dilim. Ang bahay ay naging tahimik muli. Dahan-dahang lumapit si Sinag sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harapan nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mama, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo po ako.
Ang tanga-tanga ko, Mama. Hindi ko po nakita ang totoo. Ipinagtabuyan ko po kayo. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, hindi kita kailanman sinisi. Ang akin lang, gusto kong matuto ka. Gusto kong makita mo ang totoo. At ngayon, nakita mo na. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina ng mahigpit. Ang bawat luha ay pagpapatawad. Ang bawat yakap ay paghilom. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag kaysa dati. Lumipas ang ilang buwan. Nabalitaan ni Sinag na si Mahalina ay bumalik sa dating buhay niya, puno ng hirap at paghihinayang. Ang lahat ng kayamanan na pinangarap niya ay naglaho na parang bula. Isang aral ito para sa lahat ng naghahangad ng yaman nang hindi pinapahalagahan ang pagkatao. Samantala, naging mas matatag ang relasyon ni Sinag at Liwayway. Naging mas malapit sila at natuto si Sinag na tignan ang mga tao sa kanilang puso, hindi sa kanilang panlabas na anyo. Isang hapon, nakita ni Sinag ang kanyang ina na nakaupo sa hardin, hawak ang basag na baret. Mama, bakit mo pa rin po hawak iyan? Tanong ni Sinag, umupo sa tabi ng ina. Ngumiti si Liwayway. Ito ang paalala sa akin, anak. Paalala sa lahat ng pinagdaanan ko. Paalala na ang tunay na yaman ay hindi sa ginto o diamante. Ito ay sa pagmamahalan, sa pamilya. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina. Salamat, Mama. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ikaw po ang tunay na yaman ko. Ngumiti si Liwayway. At ikaw naman, anak, ang aking ginto, ang aking brilyante. Magkasama silang tumingin sa sikat ng araw. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Natuto na si Sinag. Ang kanyang pagkabigo ay nagdulot ng isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Kung handa kang buksan ang iyong mga mata,